Nagsimula na po itong impeachment trial laban po kay Vice Presidente Sara Duterte at sa unang sigwada o yung round 1 ay totoo pala na ano no yung naunang napabalita na oh, na eksklusibo ng politiko at ng bilyonaryo at ng abante na kinain ng buhay ni Attorney Sheila Sison, ito pong si Congresswoman Jerby Luistro. At kanina ay naghahain po ng motion itong prosecution sa panguna ng kanilang lead prosecutor na si Congresswoman Jerby Luistro, na kung saan ay parang meron ng arraignment. At pero yan po ay binara ni Attorney Sheila Sison at nagkaroon po ng pagkatalo. So sa dakong huli ay yan po ay denied o ibinasura ng presiding officer na si Senator Judge Chis Escudero. Tapos ay binigyan po ng pagkakataon na magbigay ng opening statement yung magkabilang panig. At yung laman po ng mga pahayag ni Congressman Luistro ay talagang parang politikong-politiko, mga kababayan, na sinasabi na yung dapat pag-ingatan yung pondo ng bayan at dapat ay meron pong pananagutan ang mga opisyal ng gobyerno at kung kaya tayo po isinusulong ng prosecution na mapanagot ang pangalawang Pangulo. Sa kabilang banda ho, mga kababayan, ay binanggit naman ni Attorney Sheila Sison na ang pananagutan na nakabatay po sa ating saligang batas, hindi lang ito sa Vice Presidente. Ang sabi niya, ito ho ay sa lahat ng mga opisyal halal o na nakaupo sa gobyerno ay iisa lang po yung standards, diba? Dapat yung talagang, ikaw man ay Vice Presidente at gayon din po ikaw ay isang kongresista, dapat ho talagang naaayon sa pamantayan, di po ba? Pero dito ho ay binabanggit ho ni Attorney Sheila Sison ang isa ho sa matindi ho rito na gagawin sa impeachment trial ay 32 million na mahigit na mga Pilipino na bumoto sa isang Vice Presidente at gustong patalsikin nitong mga kongresista na ito na hindi ibang distrito siguro baka hindi umabot ng 1 milyon Tapos gusto nila patalsikin yung Vice Presidente na ibinoto ng 32 million. So pakinggan ho natin. Ito maganda ho ito mga binanggit ho, no, ni Attorney Sheila Sison, ang nangunguna sa team sa depensa ni VP Sara Duterte at na kung saan ay yun nga ho, yung unang sigwada. Totoo pala yung unang balita na kinain ng buhay itong si Congresswoman Luistro. Pero ito sa opening statement, mukhang mas nagmarka. Ito nga payag ni Attorney Sheila Sison at talagang subagay panimula pa lang naman ho yan at titingnan ho natin dahil sa napakarami rin na mga private prosecutors ang kinuha nitong ng prosecution panel para umalalay dito po sa mga kongresistang ito, yung mga prosecutor. At ewan ko lang ho, kung baka may nagdrama na naman ho dyan na hindi subipot, inisnab ni VP Sara yung impeachment trial. Maliwanag po sa desisyon at kautusan ng impeachment court na hindi po obligado hindi mandatory na dumalo ng personal ng Vice Presidente sa paglilitis. Pwede ho siyang magbigay po na magpadala ng kinatawan at yun nga ho yung kanyang mga abogado. Ito pakinggan ho natin para po sa kalaman ng ating mga viewers yung naging malaman na mga pahayag at paliwanag ni Attorney Sheila Sison at ito po nangunguna na sa depensa sa panig ng depensa. Ang ganda ho rito babae po yung sa prosecution team, yung kanilang lead prosecutor, ito pong si Congresswoman Jerby Luistro, at sa kabilang banda naman sa depensa, ayos din to, laban ho ito ng mga kababaihan, si Attorney Sheila Sison, pero sa unang sigwada, nakita ho natin kung sino magaling at matalino mga kababayan. Kaya na ho magsabi at hindi na ho magsasalita kung sino man. Pero kayo ho ang maghusga ho rito. At samantala, ito, panoorin po ninyo itong opening statement ni Attorney Sheila Sison sa unang araw po ng impeachment trial sa Senado.
laban po kay BP Sara Duterte. The prosecution proposes that we unseat the Vice President elected to office by more than 32 million Filipino people, more than the number of votes cast for the sitting president, and much greater than any of the votes secured by each of the members of the House of Representatives who now are here to prosecute her and seek to undo this people's choice. Sa makatwid, ang malinaw na layunin sa likod ng mga paratang na ito ay ang pagpapatalsik sa isang vice-presidenteng inihalal ng mahigit 32 milyong Pilipino at bunga ng kanilang malayang pagpapasya. Whatever one's political persuasion is, the reality is that the prosecution now comes before this court to remove a vice president chosen by an overwhelming number of the electorate. You all have heard the prosecution say repeatedly that this is because they seek accountability, that the people have a right to hold their leaders accountable. This is not a matter of debate. Indeed, the people have a right to demand accountability from their leaders. What we have yet to hear from the prosecution, however, is this. When the Constitution declared under Section 1, Article 11, that public office is a public trust and that public officers and employees must at all times be accountable to the people, serve them with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency, act with patriotism and justice, and lead modest lives, the Constitution does not only speak to the Vice President. It also demands the same standards from the prosecutors. Being public officers themselves, the public prosecutors and the members of the House of Representatives are also held to the same constitutional standard. And so we must remember what history tells us. This is not the first time that members of the House of Representatives have attempted to remove the Vice President, and in a manner not compliant with the Constitution. In a July 25, 2025 decision, the Supreme Court unanimously declared in Duterte versus House of Representatives, GR numbers 278353 and 278359, that the impeachment proceedings in the House of Representatives were tainted with grave abuse of discretion, rendering the articles of impeachment that the House transmitted last year to the Senate as void ab initio. Early this year, the Supreme Court unanimously denied with finality the House of Representatives' motion for reconsideration of that decision, with a reminder that while impeachment is a powerful democratic process to call out corruption and grave abuse, impeachment can be abused, and that impeachment should never be abused to maintain the hegemonic dominance of greed by shaming those who occupy high government positions into preventing them from doing what they were sworn to do. But perhaps the most enduring reminder of the Supreme Court that we must not forget in the entire course of this trial is that, in the words of the court, the rule of law that does justice is our lodestar, and that justice includes accountability. Justice includes fairness. Without fairness, there is abuse. This fairness is what our democracy is all about. Yan po ang naging pahayag ni Attorney Sheila Sison, at sinabi niya na napaka-importante kasi dito ho ay ito hong paglilitis na ito na sa ngayon wala pa ho ni minsan po na napatunayan ang prosecution, at marami raw po na mga nilabag sa ating saligang batas. Yung prosecution nung una ho, 'di ba, last year sa 19th Congress ay idineklara ng Supreme Court na illegal, no? Ito hong naunang impeachment laban po kay BP Sara Duterte, at nag-attempt ulit. Yun, nailusot naman, pero sa ginawang pagdinig ng House Committee on Justice, sabi ho ni Attorney Sheila Sison ay doon lumitaw ho talagang sinaklawan ho ng House Committee on Justice yung dapat ho ay kapangyarihan ng impeachment court
dahil sa nagsagawa sila ng impeachment trial na o mini trial na tinatawag ko mismo yung sa bibighuyan mismo no nanggaling ni Congresswoman Jerby Luistro. So yun po mga kababayan. At pero ang isa ho sa naging pahayag ditong si Attorney Sison, sabi niya ay eto ho ang standard ho, yung mga pamantayan para sa mga opisyal na mga sinasabing pananagutan base po sa ating saligang batas, pantay-pantay. Kung ang Vice Presidente ay kanilang question at tinatanong na dapat ho ay managot daw dito po sa mga sinasabi ibinibintang sa kanya na mga pag-abuso sa kapangyarihan tulad nga ho itong confidential funds, ang sabi ho ganyan din dapat yung mga kongresista, dapat meron kayong pananagutan. At dito ay nabanggit din ho, no? May mga dokumento na binanggit ho itong si Attorney Sheila at sabi kung paano nakuha ni VP Sara Duterte itong confidential funds. Pero siguro madidetalye ho yan sa pag-usad ng impeachment trial laban po kay VP Sara at napakarami na mga abogado naman, no? Magkabilang panig dito po at abangan natin. Pero isa po sa nakapansin at yung ating mga netizen habang nagsasalita po, talagang grabe ho itong ating mga netizen ho, mga kababayan, talagang sila po ay masugid na nanonood dito po sa impeachment trial at maraming salamat po sa mga nanonood sa aming special coverage sa Abante Radio. At ito ho, kitang-kita ho na namumuo yung laway ho ni Congresswoman Luistro. Talaga naman, dahil po nakapansin ng mga netizen, no? Nga ho, kapansin-pansin at sa pagbubukas, yung parang pinaka-opening statement po ito ni Congressman Jerby Luistro, yun ho, na nakita nyo siguro sa inyong, ako hindi ko na uulitin, baka sabihin naman ni Congresswoman Luistro na hanapin nyo na lang ho, pero sa kanyang opening statement, talagang namuo po yung laway. Sa gilid po, no, sa pinakabibig. Pero siguro mas maganda iparinig din natin maya-maya, no? Yung sa ngalan po ng patas ng pamamahayag, yung opening statement ni Congresswoman Luistro patungkol po rito sa naging pahayag ng prosecution. Ang sinasabi niya, dapat daw pong managot ang mga opisyal ng ating gobyerno. Okay po yan, dapat naman ho talaga, di po ba? Pero dito ho sa huli, malilinawin ho natin kahit na ano pang mga ebidensya na ilabas ho dyan, kung ano man, ang pag-uusapan ho rito mga kababayan, yung magiging boto po ng mga senator judges natin kinakailangan kahit na kung ano mang ebidensya, kasi hindi ito talagang parang purong korte na kinakailangan mapatunayan ang isang akusado na beyond reasonable doubt. Di po ba? Walang kaduda-duda nagkasala. Pero dito, kaya nga generis yung sabi, yung impeachment ay kakaiba. Kasi magkahalo ho itong politika at di ba? May sa batas na pinag-uusapan, pero politika rin pinag-uusapan. Kaya nga mga politiko, biro mo, senator, judges, o senador ka na, hukom ka pa. Mga kababayan. So, yun ho. Pero, kinakailangan ho, na alamin ho natin kung ano yung kanilang... Pero ngayon, basang-basa naman na ho natin kung sino-sino ang mga boboto na pabor o laban dito po kay VP Sara Duterte. At base po, sa ngayon ho, mukhang mahihirapan na makakuha po ng 16 na boto para maikonvict o mapatalsik sa pwesto ito ho nga si VP Sara Duterte. So, sa ngayon ho yan. At marami pa naman kasi ang takbo, ang ninais rito ng prosecution ay mabago po yung persepsyon ng publiko. Kaya nga, di ba, ganyan ang naratibo. Tapos, ang sinasabi nga, 7 buwan aabutin itong impeachment trial. 7 buwan nilang wawakwakin, sisirain ang imahe ni VP Sara. Pero depende yun sa pagtanggap ng publiko. Kung sila ho ba'y magagalit dito po sa prosecution team o mismo sa impeachment court, or paniniwalaan nila yung ilalatag po na ebidensya ng prosecution team na kung saan ay talagang nagkasala, umabuso sa kapangyarihan, nagnakaw itong si VP Sara, or kabaliktaran.
Kasi dito ho ay nakabase ang resulta niya ng impeachment sa magiging paniniwala naman ng publiko, lalo na po ng mga botante sa 2028 presidential elections. Kaya naman, ang persepsyon na lahat po ay nagtutulong-tulong para mapatalsik ito pong si VP Sara Duterte para wala na silang kakaba-kaba sa 2028 kasi base po sa mga naunang pahayag ay posibleng ito pong si VP Sara kung sakasakali na makalusot dito po sa impeachment at manalo bilang presidente sa 2028 ay lagot po yung mga mandarambong. Lahat po ng mga sinasabing di umano ay nagbulsa ng pera ng taong bayan, lagot ho kayo at makukulong. So kaya ang sabi, ang perception ng lahat, gagawin ho ng mga nagnakaw di umano para mapigilan itong naktakdang pagupo ni VP Sara kung sakasakali na makalusot dito pa sa impeachment at mapayagan pa rin siyang kandidato sa 2028 presidential elections. Sa atin mga kababayan, ano po masabi niyo rito sa unang araw ng impeachment trial laban po kay VP Sara Duterte? At marahil kayo napanood nyo naman sa internet, sa television o kung saan naman, social media, yung unang sigwada at nagkaroon po ng kaguluhan pa rin kung dapat mag-appoint isang presiding officer o hindi. Pero nanaig po ang mayorya, naupo po si Senator Judge Chis Escudero bilang presiding officer at si Senator Win Gatchalian ay nasa kanan. Tahimik na nagmamasid at siya po bilang Senate President. Okay, magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel at para maibahagi niyo po yung inyo pong damdamin kaugnay ng unang araw ng impeachment trial laban po kay VP Sara Duterte. Sige, mag-comment na po kayo. At sa mga bago lang po sa ating channel ay mag-subscribe na po kayo. Huwag niyo rin pong kalimutan na i-like at i-share. Sundan niyo rin po yung aking Facebook page, Ka Eli Saludar, at yung isa pang account na Eli Saludar. Maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.